Festival of Blood. So, mas mabilis lang talaga siya once na mailatag mo yung penalty zone. Okay. And pag winasiwas niya yung maso niya, then there you have it. Here we go. Kiboy ang kukuha ngayon. Susubok mag-invade. Napagamit ng retry. Okay. Oh, Alright. pero- Oh, flicker. Burn Flicker, Burn Retry, still good sign for AP Bren. And ang maganda kasi dito for Ogwen, I mean, ang isa sa mga problems pala, hindi enough yun na mag-set lang siya. Kailangan niya mag-zone kasi si Kyrie naka-Nolan. Delikado yan pag naiwan si Nolan doon sa lane ni Claude. Kaya kanina na-shutdown yung Nolan ni Kyrie no? Oo. Kanina wala siyang nagawa pero kapag nag-snowball itong Nolan, pwedeng mayari si Super Marco, which is napakadali lang talagang gawin. Pwede niyang abangan yung BMI, tapos i-snipe niya, i-assassinate niya. Pero kakalma muna. Dalawang kumunan, first 1 minute. Yun yung madaya sa isang Novaria. Hindi madaya yung term, pero yun yung capability. Kaya mong bawasan agad yung minion sa dulo pa lang. Yeah. Nung pag-wave, kaya mauuna ka talaga sa wave clear. And that is exactly what Sans is doing against Few ngayon. Kaya medyo nangalahati yung buhay nitong si Few at hindi talaga siya makapag-dish out ng necessary damage output na kanyang kinakailangan. But Sans? even so, Sans is still right over there. Naghihintay yung mga mid laners para umabot ng level 4 and they're gonna be doing their best to take advantage of that kasi yung turtle is really gonna be important lalo na para sa AP Bren. Flap TZ needs to get to level 4 ASAP para makapag-contest sila at magkaroon yung Yes. wombo combo, yung sunod-sunod na mga ultis. Sakto, meron na ring turtle. Mauuna doon ay si Kyrie. Kyrie at level 4, Kyle naman at level 3. Wala pang level 4 din si Flap. So iba to iba to ngayon May delay, pero si Boots sinabayan, dalawang ulti nag-connect onto Kyle TG pati Ogwen. Kaya naman this time nakuha ng Onyx ang Turtle plus 2 kills. That was a wonderful take coming in from the side of Onyx. Anticipating na manggagaling si Cal TC dun sa may bandang ibaba. That was an advantage na talagang kinumit na nila. So, Boots using that penalty zone. Samahan pa nitong si Kiboy for extra insurance. And then Kyrie locking up using the retribution. At wala nang nagawa yung iba sa mga members ng AP Bren. So, lipat na kagad. Go for extra objectives as much as possible para hindi kayo mahuli ng sagad. And that is exactly what Cal TC and company are doing right now. 2-0. 2-0 para side ng Onyx. They're trying to get Super Marco dito sa bottom lane. But in terms of the gold lane, ay okay pa naman si Chewe at Super Marco. Dito nagkakatalunan sa mga bandang gitna, yung dalawang Brusco tanks. Pero kasi mas maraming opportunity yung Grok to make a play Oo, itatanong ko nga actually, yung Swansong ba may CCM unity yun or nakaka-cancel gamit wild charge? I mean, nakakancel mo siya sa point. Nakasagot natin yan ngayon. Grabe si Kiboy! Out of nowhere, wild charge flicker combination. Kyle TZ View, tumumba na naman. This time, Onyx ang nagdodomina dito sa early game. Tingnan natin. 4-0 para sa side ng Sonics. And I think, malalaman natin yung mamaya kasi tagal na rin ng update Oo. Tagal na rin ng update. For the people watching, later on, pasensya na kayo dahil later on, makikita natin dahil ang tagal na rin ng update ng Swansong. Anyways, isa yun sa mga kailangang key notes ng side ng AP Bren to get back. Pero nakukulong si Marco. Marco in trouble ngayon, Blazing Duet, ginamit na nga din. Nag-overcommit ngayon ng Onyx, but it's gonna be all worth it. Dahil 0-1, etong si Super Marco ngayon, 5-0, Onyx with a 3.9k gold lead. Grabe yung Onyx dito sa kanilang umpisa. Never back down. Nakita natin na AP Bren na nangunguna kanina, but this time, you have Onyx and you don't have any Lilia to clear the waves kapag umabot dito ng late game. Man, this is literally giving AP Bren a taste of their own medicine na nakaramdam natin noong game number 1. Onyx already leading. Kiboy, hindi na siya natatakot to go for extra engages and hindi nga lang setup yung kanyang nabibigay. Extra vision and information din para sa kanyang mga kakampi. Flap TZ is doing his best, isa siya sa mga tanky members, pero Kiboy is just there. Kinikiliti lang siya ni Flap TZ at this point and umaabot sa punto na hindi nga nakakapag-contest yung AP Bren sa mga turtles or sa mga major objectives because they know that they have the lead and Kiboy. Yeah. Haharangan lang yung dadaanan nila. Ginagangster niya na. Ginagangster na ni Bad Boy Kiboy. Ginagangster niya na si Flap TZ. Oh. Look at that! Napapalayo ngayon Wow! Look at that! Kiboy! Lakad gangster! Doon sa may bandang top. Ayan na. Uulit-ulitin niya na lang to, guys. Uulit-ulitin niya na lang to.
Nagsasayang ko yan eh. Part of the plan yan eh. Pero si Super Marco dito, inaalagaan din naman ni Kyle TZ. BMI out lang. Kiboy, mapapalibutan ng tatlo. Ogwen, pupuruhan ba nila dito? Pero they're not gonna waste skills. They're not gonna waste initiations just to bring down Kiboy. Yup, Golden Staff also secured here by Chewe. So meron ka ng dalawang items na kailangan mo alagaan. Isa na lang, which is the Demon Hunter Sword na kailangan niya. He's also doing a pretty good job, especially with the Assassin Emblem na kanyang hawak at malaking tulong yun para mas mapalawig pa lalo yung kanyang damage output. Kasi kung titignan mo yung gold lead, medyo malayo pa yung first item na dapat sana ay bibilhin itong si Super Marco. Plus, nabawasan pa ng Torre dun sa other sides of the map. So this is not looking good for the side of AB Brand because Onyx is owning them micro and macro-wise. Tsaka parang, wait lang Kyle TZ, tumalon dito, Spatial Migration. Si Wansong, ginamit na nga din, pero parang hindi ba ata nila makukuha si Kiboy, naka-wild charge, outbound taker! All the ultimates committed, wala pa rin nakuha ang AP Bren. At parang sila ba ata mapupuruan dahil si Boots with the penalty zone in onto Ogwen, CW. Parating na nga, ayun na yung carry. Pero si Flap TZ with the stun. Buti na lang si Kuyan doon din naman. Encounter go coming in from AP Bren. Pero yung Astraleco, ginamit din naman din. At tutumba nga doon si Ogwen. That was so crucial! Ang daming nilabas para kay Kiboy and Onyx. They kept on fighting! What could have been? What could have been another takedown? Pero si Fiong medyo malalatagan ng damage output dito. Kyle TZ with the save. Few makakatakas pa rin naman. Pero si Kyrie makukuha ang last turtle. Inahabol ni Kiboy. Super Marco to the rescue. Makakatakas naman ng AP Brand. But this time wala pa rin talaga silang trade. Nabaliktad ang sitwasyon. Kanina ganito nangyari sa... Oh my God! Pinadera ni Kiboy! Bad boy talaga, Manjin! Pinadiran! Si Pew! What was that? Oh, pero may counter go naman dito. Special migration. Si Kiboy, tinatayuan na lang talaga. Wild charge just to escape. Men, usually maririnig natin sinuntok ang pader eh. Yung ginawa ni Kiboy, sinuntok ng pader. Yun yung literal na nangyari sa ganap na yun. Just all over the map, giving out vision and information. At kung sakali na merong finishing blow na kayang gawin, it was Kiboy because he had enough damage output. Just look at the items that he has. He even has luxury para kumuha ng, steel leg plates and the leather jerkins. Kasi alam niya na hindi naman siya malalagay sa alanganin and kailangan niya ng alagaan is si Super Marco. Parang mala-assassin na. Parang mala-assassin na yung ginagawa ni Kiboy dito. Bukod sa vision. Oh, Demon Hunter Sword already locked in. At ang kunat pa. Tapos ang damage pa nung carry ay sobrang sakit na. Especially up against this Minotaur. Hahayaan niya lang yan. Sige, magmataas ka ng buhay kasi the more na mataas ang buhay mo, mas masakit ako. Walang masagot ngayon ang Hive. Walang masagot ang AP Bren sa ginagawang gangster movements ni Kiboy. At hindi lang yun kasi kailangan pa nilang alalahanin itong si Chewe na meron na nung trinity ng attack speed items at malalagas talaga ang buhay ni Ogwen. At kahit ni Flap TZ na naka-brave smite ngayon. Di ko alam kung napansin nyo, pero final slash ni Flap TZ etong si Kiboy, tapos ginamitan lang ng passive ni Kiboy. Nag-first kill lang. Oo, nag-first kill lang. Nag-first kill lang. That Alam is how niya. far. Ganun kalayo ang agwat in terms of items na mararamdaman mo na talaga the aggression. This is the Onyx that we know na nakita natin sila in this same situation noong game number 1 as AP Bren wanted to deal the damage pero ngayon sila naman ang nagpapakita sa kanila. Kiboy just continuously dishing out information. Here we go. Can AP Bren hold this? That's the question. This is the same situation pero this time nabaliktad. Oo. Pero ang problema ngayon, merong kasing gumagangster sa'yo. Tapos may libre pang Lord si Kyrie. Nag-attempt doon si Sansa kunin yung orange buff, pero ang problema niya, si Pew lang may kaya nun with Novaria para sa akin yung nangaagaw gamit yung Astral Recall. Astral Recall, yeah. Oo. This is something from the side of Onyx Esports, Onyx Indonesia, na talagang dito sila nakilala. They dominated every single game. At kitang-kita mo yung level of competition. Kanina, they were back down 14-0. Now they're leading 7-0. And aabot sa punto na hihintayin mo sana si Super Marco kasi wala pa siyang items eh. Kulang pa. It's still the Demon Hunter Sword at hindi niya pa nabibuild yung second item. Wala na. Pati yung mga Torre dito ng Onyx, pwede pang next game. Onyx is marching towards the base ng mga beasts. They don't have the Lilia ngayon para ma-wave clear to. Enough ba ang swan song ng idol ng mga kids? The Lord is in the bottom side. Astraleco ginamit ang atin, Lord, bottom side. Kiboy in trouble, wild charge para maka-out, pero Boots with the penalty zone coming in. Swansong, bumabawi ang AP Brand dito. Boots, parang mali ata yung base na pinupuntahan mo. Pero si Super Marco, kinukulangan pa ng damage. Inhibitor turret taken down by Onyx. At makakatakas pa si Boots. Si
City wants to go right after Pew. Pero parang worth it ata yun for Onyx. I think that was worth it para sa Onyx kasi basag ang tower. That's the first kill para sa side ng AP Bren. Kulang pa ang damage ni Super Marco. But the thing is, hindi man lang nakapag-assist si Super Marco sa pagkakataon na yun and they left it to Super Marco. Natargetin lang si Boots para kahit paano makuha niya yung kill, makuha niya yung shutdown gold, and it would be super beneficial para sa kupunan ng AP Bren. But the problem was, tama ka, there wasn't enough damage output kaya nakatakas lang. Yeah. Naglakad lang sa kawalan Yeah. si Boots pabalik sa kanyang mga kakampi and it really doesn't help them at that point. 4,000 ang kalamangan ni Jiewe kay Super Marco. Oh, Rose Gold Meteor din ay nabili na. Yeah, those are two items. Two items. Full items. Full items na kalamangan. This guy, Kiboy, the reason kung bakit sobrang lamang sila ngayon, may vision ka na sa Astral Echo, mayroon pang malaking bumivision, may malaki pang rumoronda. May vision. Oo. May mission. May mission. May vision. Ang laki ng may hawak na malaking batuta. Tsaka literal na sandbag, lahat ng ulti in-expend sa kanya pero hindi siya Conceal. napapatay. Conceal coming in from Keyboy. Inhibitor turret taken down. Chewe, nakakapag-free dito Oh. onto Ogwen pero makakatakas ba? Hindi! Oh! Nawala na nga doon si Ogwen at si Pew! Kay. Wow, wala na si Pew dito! Duet! AP Bren trying their last effort with a blazing duet pero masyado ata malakas yung sustain coming in from Onyx at isa-isa na tumutumba ang mga bees dahil Onyx will take game number 2! Sandali Pero lang. wait lang Okay. 2-0. That game number 1